May mga modernong SUV na may napakaraming sensor na kung titingnan mo ang mga ito ng inaantok, iniisip nila na patay na ang makina. Sa kabilang banda, ang mga klasiko ay humihingi lamang ng mahirap na lupain upang magising. Ngayon, habang ang plastik ay gumagalaw sa mga bagong modelo, ang tunay na bakal ay patuloy na nagkakaroon ng halaga at paggalang. Ngayon, tinitingnan natin ang 8 alamat na nabubuhay ng higit pa sa kanilang sariling mga may-ari at tumatawid sa mga kontinente ng walang kahirap-hirap. Manatiling hanggang sa numero 1 lugar dahil ito ang hindi masisira na off-roader na walang kasalukuyang modelo ang maaring talunin. Magsimula na tayo. SUV number 8, Suzuki Vitara/Sidekick First Generation. Ang unang henerasyon ng Suzuki Vitara, na kilala rin bilang Sidekick sa Estados Unidos, ay dumating noong huling bahagi ng dekada 80 nang ang mundo ng 4x4 ay polarized. O mayroon kang isang hindi komportableng sasakyan ng militar o isang mamahaling higanteng pickup truck. Ang maliit na makina na ito ay isang game changer sa pamamagitan ng demokratisasyon ng pakikipagsapalaran. Napatunayan nito na maaari kang magkaroon ng tunay na kakayahan sa off-road nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga bato sa bawat bump. Kilala rin bilang Vitara, Shield o Geo Tracker depende sa merkado, responsable ito para sa pagkakaroon ng mga compact SUV ngayon. Ang friendly na sukat at maliwanag na kulay ng 90s ay nagtatago ng isang old-school architecture. Chassis na may ultra lumalaban na bakal na spars, tunay na transfer case na may mababang pagbabawas ng gear, at matibay na rear axle. Ang tibay ng istruktura nito ay nakakainggit kumpara sa mga modernong crossover na talagang nakataas na kotse. Ang G-Series engine ng Suzuki, partikular ang 4 na silindro na 1.6 liter, sa 16 na balbula na bersyon na may multi-point injection ay ang perpektong balanse. 75 kabayo, 78 pound-feet ng metalikang kuwintas. Ang sasakyan ay isang balahibo na tumitimbang ng higit sa 1,000 kilo, kaya ang weight-to-power ratio ay pinapayagan itong lumutang sa buhangin at putik kung saan lumubog ang mga mabibigat. Ang kapasidad ng paghila ay 1,000 pounds na walang preno sa trailer, 2,000 na may preno, mainam para sa isang maliit na trailer ng kargamento o isang pares ng mga dirt bike sa disyerto. Ang loob ay isang manifesto ng pagiging simple ng Hapon noong dekada 90. Matitigas na plastik na nakaligtas sa isang nuclear apocalypse, malinaw na orasan, at isang mataas na posisyon sa pagmamaneho. Karamihan sa mga bersyon ay 2 pinto at convertible. Ang pagalis ng bubong ng canvas sa isang araw ng taginit ay ganap na nagbago ng karanasan. Sa loob ng mahabang panahon sila, ay minamaliit at itinuturing na disposable. Ngunit ang nostalgia at ang kanilang mechanical na pagiging maasahan ay tumaas ang kanilang halaga. Ang mga ito ay hinahangad ng mga kolektor at light off-road enthusiasts. Ang isang malinis, kalawang-free na unang henerasyon ng Vitara na may orihinal na bubong ay maaaring nagkakahalaga sa pagitan ng $5,000 at $8,000. Ito ang pinakamasaya at maasahang paraan upang makapasok sa mundo ng 4x4 nang hindi gumagastos ng isang kapalaran. SUV number 7, Nissan Patrol MQ/160. Ang Nissan Patrol MQ Sweeps 100 at 60 ay bahagi ng genealogy ng mga dakilang Hapon off-roaders. Ito ang kaugnayan sa pagitan ng nakaraan at modernong panahon. Bago nagkaroon ng mga kurba at coil spring, mayroong parisukat na kuta na tumutukoy sa katatagan ng dekada 80. Kilala rin bilang 160 serye o Patrol 260 sa mga bersyon ng Europa. Ito ang literal na kahulugan ng heavy duty. Ang diskarte sa konstruksyon ay pang-industriya. Ito ay dinisenyo para sa kaligtasan ng makina,
hindi para sa kaginhawahan ng driver. Napakalaking sasis, suspensyon na ganap na nakasalalay sa mga bukal ng dahon sa lahat ng 4 na sulok. Ang kapasidad ng kargamento na yon ay nagpapamula sa maraming modernong pickup. Ito ay mahirap, ito bounces off ang aspalto. Ngunit nakatigasan ay nagsisiguro na maaari mong i-load ito sa brim at tumawid sa isang kontinente nang hindi ito nagrereklamo. Ang alamat ay nakatira sa ilalim ng hood. Ang SD33 30.3 litro, 6 na silindro na inline diesel engine. Ang propellant na ito ay hindi tumatakbo, itinutulak ito. Ang natural na aspirated na bersyon ay naghatid ng 95 lakas kabayo. Ang turbo na bersyon ay 110 lakas kabayo at 190 pound-feet ng metalikang kwintas. Ang 24 na volt na sistema ng kuryente ay tipikal ng mabibigat na truck at makinarya ng militar na tinitiyak ang malakas na pagsisimula sa malamig na klima. Ang kapasidad ng paghila ay napakalaki para sa oras. 5,500 libra ng hindi gulo. Ang mga may-ari ay naguulat ng paglipat ng 2 beses na timbang sa maikling distansya. Ang 4 o 5 bilis na gearbox ay mechanical at direkta. Ang gear transfer case ay halos hindi masisira. Ito ang kauna-unahang pagtatangka ni Nissan na mag-alok ng sibilisasyon. Spartan, ngunit may ilang mga luho tulad ng hydraulico manibela at air conditioning sa mga naunggunang bersyon. Ang pinaka-iconic na visual na tampok ay ang mataas na bubong. Ang hindi mapag-aalinlanganan na silweta na yon ay nag-aalok ng isang napakalaking vertical na espasyo ng kargamento. Perpekto para sa pag-convert nito sa isang ekspedisyon RV. Sa loob ng ilang dekada, sila ay mga hayop na pasanin sa mga bukid at kanayunan. Ang paghahanap ng isa sa orihinal na kondisyon ay isang gawain ng arkeolohiya. Ang halaga nito ay tumataas dahil ang mga kolektor ay naghahanap para sa boxy 80s aesthetic na may pagiging maaasahan ng Nissan. Ang isang naibalik o mahusay na pangalagaan na Patrol MQ ay maaring makakuha ng sa pagitan ng 10,000 at 16,000 dolyar, isang makatarungang presyo para sa pagmamay-ari ng isang tangke na mabubuhay ng higit pa sa iyo at sa iyong mga anak. SUV number 6, Jeep Wrangler YJ. Ang Jeep Wrangler YJ ay may kasaysayan na alam ng sinumang masigasig na tagahanga ng tatak ng Jeep. Kapag gumawa ka ng isang radical na pagbabago, naglalaro ka ng apoy. Noong 1987, dumating ang kapalit ng minamahal na CJ7, ang unang modelo na opisyal na nagdala ng pangalang Wrangler. Ngunit may isang detalye na nagpasigaw sa mga purista sa takot, ang mga parisukat na headlight. Ilang taon na itong itinuturing na pangit na itik dahil sinira na ng Jeep ang tradisyon. Ngunit ang oras ay naglagay ng mga bagay-bagay sa kanilang lugar. At ngayon, ay iginagalang si YJ bilang huling gwardiya. Sa mga tuntunin ng arkitektura, hindi tulad ng kahalili nito ang TJ na gumamit ng coil springs. Pinanatili ng YJ ang suspension ng leaf spring sa lahat ng 4 na gulong. Ito ay mas hindi komportable. Tumatalong ito tulad ng isang kambing sa aspalto. Ngunit ang katigasan ng istruktura nito ay ginagawang walang hanggan na mas matatag kapag nagdadala ng timbang at mas madaling ayusin sa gitna ng wala. Parang isang traktora sa bukid na may lisensya sa highway. Ito, ang unang Jeep na nakatanggap ng isang malugbang galvanizing treatment sa katawan at sa seats, na ginagawang mas lumalaban sa kalawang kaysa sa mga hinalinhan nito. Ang unang mga modelo ay may mga carbureted engine na may mga problema. Ngunit ang alamat ay forged mula 1991 na may definitibo engine. Ang AMC 4.0 liter high output inline 6 na silindro. Walang alinlangan. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na makina sa kasaysayan ng Amerika. 180 kabayo, 220 libra
ang talampakan ng metalikang kwintas. Ito ay isang makina na kilala na umabot sa 500,000 kilometro nang hindi binubuksan ito. Kailangan lamang nito ng langis at tubig. Ang husky sound at thrust nito sa mababang revs ay ang soundtrack ng pakikipagsapalaran. Ang maikling wheelbase ay naglilimita sa katatagan nito kapag humihila ng mahabang kargamento. Ngunit ang opisyal na kapasidad ng paghila nito na 2,000 pounds ay sapat para sa isang utility trailer o jet ski. Ang kanyang tunay na talento ay hindi pagdrag, kundi pag-akyat. Ang NP231 Command Track Transfer Case ay isang bomb-proof na piraso ng engineering. Ang loob ay isang pagtatangka na gawing sibilisado ang jeep na may mas mababang dashboard upang mapabuti ang kakayahang makita. Ngunit ito ay pangunahing pa rin. Nakalantad na metal, naaalis na mga carpet, at mga plug sa sahig upang maubos ang tubig. Ito ang bituin na sasakyan ng pelikulang Jurassic Park, isang katayuan sa pop culture na walang ibang jeep. Ang sumpa ng mga parisukat na headlight ay naging pinakadakilang birtud nito. Ito ay naiiba, retro, cool. Hindi na sila murang jeep na ayaw ng sinuman. Ang isang Wrangler YJ na may 4.0 na makina at walang kalawang sa sasis ay maaaring nagkakahalaga ng kahit saan mula 10,000 hanggang 18,000 dolyar. Ito ang presyo na babayaran para sa huling badass, analog, crossbow-heavy jeep bago kinuha ng kaginhawahan ang segment. SUV number 5, Ford Excursion. Kung ang layunin ng listahang ito ay upang ipakita ang mga sasakyan na nagpapahiya sa mga modernong sasakyan, ang Ford Excursion ay ang hindi mapag-aalinlanganan na reyna ng pananakot. Habang sinusubukan ng mga SUV ngayon na maging aerodynamic at eco-friendly, isinara ng Ford ang milenyo sa pamamagitan ng paglulunsad ng pinakamalaking, pinakamabigat at pinakalabis na sports utility vehicle sa mass production. Hindi ito isang kotse ng pamilya. Ito ay isang monumento ng bakal ng Amerika. Ang DNA nito ay hindi masisira. Hindi ito itinayo sa isang light shock bed tulad ng Expedition. Ito ay literal na isang Ford F na 250 Super Duty na may katawan. 3 kapat na tuneladan at sasis ng truck, napakalaking matigas na axle sa 4 na bersyon, at mga bahagi ng suspensyon na idinisenyo para sa pang-aabuso sa industriya. Tumitimbang ito ng mahigit 3,500 kilo na walang laman. Napakalaki nito, kaya legal na nakalista ito bilang isang komersyal na sasakyan upang maiwasan ang mga regulasyon sa pagkonsumo ng gasolina. Sa ilalim ng ping-pong table-sized bonnet na yon, ay inaalok ito ng isang napakalakas na gasolina V10. Ngunit ang banal na grail na hinahanap ng lahat ay ang maalamat na Power Stroke Turbo Diesel V, 7 point na 3 litro na makina. Isang iginagalang na block na may kakayahang umabot sa 1,000,000 kilometro nang walang malalaking pagkukumpuni. 250 lakas kabayo, ngunit isang mapaminsalang metalikang kwintas ng 505 libra na talampakan sa mababang revs. Ang Excursion ay hindi nagpapabilis. Itinutulak nito ang mundo pabalik. Ang kapasidad ng paghila ay 11,000 pounds na ginagawang isang tiyak na long-distance tug. Maaari kang mag-hitch ng isang yate, isang trailer ng kabayo, o kahit isa pang pickup truck at hindi mo man lang naramdaman ang bigat. Ito ang pinakadakilang kasangkapan para sa malalaking pamilya na naglalakbay ng mabigat. Ang loob ay isang kuweba na maaring umupo ng 9 na matatanda na pasahero ng komportable at puwang sa trunk para sa lahat ng kanilang mga bagahe.
Ang mga pintuan sa likuran ng ambulansya o kamalig ay nagpadali sa paglo-load. Ang pag-upo sa upuan ng driver ay isang karanasan ng ganap na kapangyarihan. Tumingin ka sa halos anumang sasakyan sa kalsada. Ironically, ito ay tumigil para sa pagiging masyadong malaki at paggastos ng masyadong maraming gasolina. Ngunit na yon, ang pagmamalabis na yon ay ang pinakadakilang kabutihan nito. Sa isang mundo ng mga plastic na SUV na may maliliit na makina, ang excursion ay isang buhay na dinosauro. Ang merkado ng pangalawang kamay ay nakakabaliw. Ang mga bersyon ng gasolina ay mas madaling ma-access. Ngunit ang isang 4 na excursion na may power stroke na 7.3 makina ay purong ginto at maaaring nagkakahalaga sa pagitan ng 25,000 at 40,000 dolyar. Ito ang huling dakilang higante, isang makina na hindi na natin makikita pang ginawa. SUV number 4, Toyota 4Runner 2nd Generation. Ang dekada 90 ay may opisyal na sasakyan para sa mga mahilig sa beach at pakikipagsapalaran. Habang ngayon ang mga SUV ay dinisenyo sa mga lagusan ng hangin upang makatipid ng gasolina. Ang Toyota ay nagdisenyo ng isang makina batay sa isang simpleng premise, ang ganap na tibay ng Hilux pickup. Ang pangalawang henerasyon ng 4Runner, na kilala rin bilang Hilux Surf sa iba pang mga merkado, ay ang nawawalang link na nagbago ng isang truck sa bukid sa isang icon ng pamumuhay. Pinapahiya nito ang mga makabagong tao, hindi dahil sa kanilang bilis, kundi dahil sa kanilang arkitektura. Ang unang henerasyon ay isang pickup na may fiberglass na bubong na nakabolt. Ang henerasyong ito ay may isang ganap na pinagsama-samang 4 na pinto na bakal na katawan, ngunit pinanatili ang mahalagang bagay, ang stringer chassis ng Hilux at ang matigas na ehe na suspensyon sa likuran na may mga coil spring na nag-aalok ng nakakainggit na off-road articulation. Sikat ito sa paghihirap mula sa isang saging puwit pagkatapos ng ilang taon. Isang depekto sa kosmetiko na pinatatawad ng mga may-ari dahil mechanical na ito ay immortal. Ang base engine ay ang maalamat na 22 RE 2.4-liter 4-cylinder na naghahatid ng 116 na lakas kabayo. Hindi ka nanalo ng anumang karera at ito ang pinakamabagal sa pag-akyat. Ngunit itinuturing ito ng mga mekaniko na isa sa pinakamahirap na block na sirain sa kasaysayan ng tao. Para sa higit pang oomph, ang 3 litro na V6 ay naghatid ng 150 lakas kabayo at 180 libra talampakan ng metalikang kuwintas. Ang V6 ay may reputasyon para sa paghihip ng mga gasket ng ulo. Ngunit sa sangdaling na itama ang detalyeng iyon, ito ay isang walang pagod na traktora. Ang kapasidad ng trabaho ay tapat, 3,500 libra ng paghila. Hindi ito isang kahila-hilakbot na figura, ngunit sapat na ito para sa mga motorsiklo, isang maliit na bangka o isang trailer ng camping. Kung saan ang isang modernong SUV na may monocoque chassis ay hahatiin sa kalahati, ang isang ito ay nanatili. Ang tampok na ginawa itong isang alamat at walang modernong sinuman, ang nagkopya sa parehong estilo ay ang electric rear window. Ang buong salamin ay ibinaba at nakatago sa loob ng hatch na kinokontrol mula sa center console. Ang daloy ng hangin ay kamangha-mangha at ito ang dahilan kung bakit ito ang paboritong sasakyan ng mga malalaking may-ari ng aso. Ang Spartan interior ng kulay abo na plastic at simpleng relo ay may edad na may nakakainggit na dignidad. Walang mga burn-in touchscreen o hindi kinakailangang mga sensor. Ang survival rate ng Toyota ay patuloy na tumama ng husto. Dati-rati ay murang lumang truck. Ngayon, ito ay isang klasikong kulto ng overlanding. Ang isang malinis na pangalawang henerasyon na 4 na runner
lalo na ang 4x4 at manumanong, ay maaaring gastos kahit saan. Mula sa $8,000 hanggang $14,000. Ito ang presyo ng pagmamay-ari ng truck na tumutukoy sa adventurous aesthetic ng isang buong henerasyon. SUV number 3, Jeep CJ7. Kung ang isang bata mula sa kahit saan sa mundo ay gumuhit ng isang off-road na kotse, guguhit nila ang silweta ng sasakyang ito. Ang Jeep CJ7 ay hindi lamang isa pang modelo sa timeline. Ito ang ama ng libangan na 4 na kultura tulad ng alam natin ngayon. Bago umiralang Wrangler, merong serye ng civilian Jeep CJ. At ang ikapitong pag-ulit ay itinuturing ng mga purista na ang huling tunay na obra maestra ng old school bago ang modernidad ay pinakinis ang mga bagay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng alamat na ito at ng mga hinalinhan nito sa militar ay isang banayad ngunit mahalagang pagbabago sa sasis. Pinahaba ng Jeep ang wheelbase ng sapat upang gawin itong mas matatag sa kalsada at upang payagan sa unang pagkakataon ang pag-install ng isang otomatikong transmisyon. Ngunit hindi yun naging mahina. Nakamount pa rin ito sa isang makapal na bakal na hagdan na sasis na may suspensyon ng leaf spring sa lahat ng 4 na sulok. Walang aluminyo control arms o stability sensors, baka lang laban sa bato. Ang simpleng pagsasaayos na yon ay halos hindi masisira sa loob ng kalahating siglo. Ang pagkakaiba-iba sa ilalim ng hood ay kawili-wili, ngunit ang alamat ay itinayo sa 2 haligi. Ang pinakakaraniwan ay ang AMC 4.2-liter inline 6-cylinder engine. Hindi ito isang mabilis na makina na may 115 lakas kabayo lamang. Ngunit ang lihim ay nasa metalikang kuwintas nito. 210 libra talampakan na magagamit halos mula sa idle. Ito ay isang makina ng traktor na maaaring umakyat sa pader sa unang gear nang hindi hinahawakan ang accelerator. Para sa mga mangangaso ng kayamanan, mayroong pagpipilian ng 5 litro na AMC-V, 8 na naghahatid ng 150 lakas kabayo at 245 libra talampakan ng metalikang kuwintas. Ang maliit na jeep ay naging isang hayop na may walang kapantay na tunog ng horse. Sa kabila ng pagiging isang maikling sasakyan, ang kapasidad nito sa pagtatrabaho ay nakakagulat na matatag. Siya ay kwalipikado upang mag-tow ng 2,000 pounds, isang pulutong para sa kanyang laki. Ngunit ang kanyang tunay na birtud ay hindi ang paghila, kundi ang lumaban. Ang mga axle ay karaniwang Dana 30 sa harap at AMC 20 likuran na kilala upang mapaglabanan ang pang-aabuso sa malaking gulong ng hindi nasira. Ang loob ay minimalism na dinala sa pagiging perpekto. Walang padded plastic. Ang dashboard ay isang flat metal plate na pininturahan ng kulay ng katawan. Ang mga mahahalagang relo ay nasa gitna, isang matapat na disenyo. Kung marumi mo ito, i-hose mo ito. Kung tumigil ito sa pagtatrabaho, ayusin mo ito gamit ang isang distornilyador at isang wrench. Ang pinakadakilang karanasan ng kalayaan ay ang pag-alis ng hardtop, alisin ang mga pinto, at ibaba ang windshield sa ibabaw ng hood. Damhin ang hangin sa iyong muka tulad ng walang ibang sasakyan na nagpapahintulot sa iyo. Ang pagmamayari ng isa ay tulad ng pagkakaroon ng isang bearer check sa garahe. Habang ang mga modernong Jeep ay bumababa, ang orihinal na CJ7, lalo na ang Golden Eagle o Laredo editions, ay tumataas lamang sa halaga. Ang isang naibalik o mahusay na napangalagaan na kopya ay maaring nagkakahalaga ng $20,000 at $35,000. Ito ang presyo ng pagmamayari ng orihinal na icon ng Amerika, ang makina na hindi nangangailangan ng mga screen o mode ng pagmamaneho upang patunayan
na ito ang hari ng bundok. SUV number 2, Mitsubishi Pajero Evolution. Ang Mitsubishi Pajero Evolution ay isang sasakyan sa listahan ito, nakarapat-dapat sa pamagat ng rehistradong kotse ng karera. Habang ang iba sa ranggo ay mga tool sa trabaho o transportasyon ng pamilya, ang makina na ito ay umiiral para sa isang solong kadahilanan, ang kabuuang panghingibabaw ng Dakar Rally. Kilala sa mga kolektor bilang Pajero Evo, ito ay isang espesyal na edisyon ng homologation. Kinailangan ng Mitsubishi na gumawa ng 2,500 mga unit para sa kalye upang makipagkompetensya sa klase T2 sa pinakamahirap na rally sa mundo. Ang resulta ay ang pinaka-agresibo at may kakayahang SUV ng dekada 90. Sa unang tingin, alam mo na hindi siya normal na Montero. Mukhang nagpunta siya sa gym at uminom ng steroids. Pinalawak na body kit, functional air intake sa hood, at iconic double-eared rear spoiler ni Batman. Walang kosmetiko. Lahat ay dinisenyo para sa aerodynamics at paglamig sa disyerto sa 160 kilometro bawat oras. Ang nagpapahiya sa mga modernong kababaihan ay ang kanilang suspensyon. Ito ang unang sasakyan na nag-debut ng isang multi-link na independenteng sistema ng suspensyon para sa off-road. Ang mga modernong SUV ay gumagamit ng independenteng suspensyon upang maging maayos sa lungsod. Ginamit ito ng Pajero Evo upang maglapag ng 2 metro na paglukso sa mga dunes nang hindi nasira. Ito ay racing engineering na maaari mong i-drive sa supermarket. Ang puso ng hayop ay eksklusibo at hindi ito ibinabahagi sa anumang ordinaryong truck. Ang 6 na GP24 na 3.5-liter V6 engine na may variable na teknolohiya ng pagbubukas ng balbula ay opisyal na idineklara ang 276 na lakas kabayo sa pamamagitan ng kasunduan ng Ginoo ng Hapon. Ngunit, ang katotohanan ay malapit ito sa 300 na may metalikang kwintas na 256 na pound-feet. Hindi tulad ng mga tamad na makina ng truck. Ang V6 na ito ay mahilig na maging mataas, sumisigaw tulad ng isang sports car. Practical pa rin ang karera ng kotse. Pinapanatili nito ang Super Select 4WD drive ng Mitsubishi na nagpapahintulot sa iyo na lumipat mula sa rear-wheel drive patungo sa 4x4 sa paggalaw at ilak ang mga differential upang umakyat sa imposible. Hindi ito idinisenyo upang hilahin ang mabibigat na karga. Ang layunin nito ay bilis sa mahirap na lupain. Ang sasis ay pinalakas at mas matigas kaysa sa anumang karaniwang bersyon. Ang interior ay espesyal. Mga upuan ng Recaro na orihinal na pabrika na idinisenyo upang mapanatili kang nasa lugar habang lumilipad ka sa disyerto. Sports manibela, dashboard na may pekeng carbon fiber finishes, ang taas ng 90s sporty luxury. Sa loob ng maraming taon, ito ay itinatago sa Japan. Ngunit na yon, na legal na silang mag-import sa Estados Unidos, ang lihim ay inihayag at sumabog ang mga presyo. Ito ay arguably ang pinaka-collectible Japanese SUV kailanman. Ang pagkuha ng isang Pajero Evolution na yon ay isang panganggaso ng tropeo. Ang mga presyo ng mga unit sa mabuting kondisyon ay hindi bumaba mula 40,000 hanggang 60,000 dolyar. Ito ang presyo ng pagkakaroon ng Godzilla ng mga truck sa iyong garahe. Isang makina na ipinanganak na kampeon at mamamatay bilang isang alamat. Numero 1 SUV, Toyota Land Cruiser Series 40/FJ40. At nabot namin ang rurok ng mechanical na engineering. Hindi lamang tinutukoy ng sasakyan ito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi masisira, kundi ito ang dahilan kung bakit ang Toyota ay may reputasyon na mayroon ito ngayon. Kung bumagsak ang sibilisasyon bukas at mawala ang lahat ng kalsada, ito ang kotse na patuloy na gumulong sa mga guho. Ang immortal na Toyota Land Cruiser Series 40, na kilala sa buong mundo bilang FJ40.
Sa ating mga lupain ito ay may mas angkop na pangalan, ang Macho. Hindi ito isang sasakyan na dinisenyo sa isang computer. Ito ay huwad sa bakal. Ang silueta nito ay hindi mapag-aalinlanganan. Mga bilog na headlight na nakakabit sa grill, flat windshield, magkakahiwalay na fender, at ang puting bubong na naging isang pandigdigang icon. Ang nakakahiya sa anumang modernong 4x4 ay hindi ang teknolohiya nito, kundi ang kawalan nito. Walang malutong na plastic, walang nakaprogram na crumple zone, walang mga sensor na napupunta sa high wire. Metal lang ang nakabolt sa mas maraming metal. Napakalakas ng katawan nito na sa maraming mga kaso ay nalampasan nito ang sarili nitong mga may-ari. Sa gitna ng alamat ay ang mga makina na tinatawag ng mga mekaniko na mga blok ng agrikultura. Sa mga bersyon ng gasolina, ang bituin ay ang 2.4 na punto, 2 litro na inline na 6 na silindro na makina. Isang masa ng cast iron na bumubuo ng 100 at 35 lakas kabayo at 210 libra talampakan ng metalikang kuwintas. Hindi ito mabilis at ang pagmamaneho nito sa highway ay isang pagsubok ng pasensya. Ngunit ito ay dinisenyo upang tumakbo sa mahinang kalidad ng gasolina, lumang langis, at ang pinakamasamang kondisyon ng panahon nang hindi tumitigil. Ang mga mahilig sa diesel ay may pantay na maalamat na B at 3 B series engine na may kakayahang mag-ipon ng daan-daang libong milya na may mga pagbabago lamang ng langis. Ang pagmamaneho ng isang Series 4 ay isang pisikal at visceral na karanasan. Hindi mo ito pinapatakbo gamit ang iyong mga daliri. Kailangan mong labanan ang mechanical na pagpipiloto. Madama ang bawat gear ng 3 o 4 na bilis na gearbox at gamitin ang iyong mga binti ng husto upang magpreno. Ang kapasidad ng trabaho ay alamat. Opisyal na 3,000 libra ng trailer. Ngunit sa katotohanan ng mga patlang ng Latin America at Africa, ang mga makina na ito ay nagdrag ng mga natigil na truck, inilipat ang mabibigat na makinarya, at nagload ng 3 beses ang kanilang timbang sa mga bag ng kape o hayop. Ang suspensyon ng leaf spring ay matigas na parang bato dahil idinisenyo ito para sa paglo-load, hindi para sa kaginawahan. Ang interior ay ganap na minimalism. Isang sheet steel dashboard na pininturahan sa kulay ng katawan, isang speedometer at 3 maliliit na gauge ng walang center console. Ang sistema ng pag-init ay isang nakikitang kahon sa ilalim ng dashboard. Sa likuran ay may mga upuan ng tropa o mga side stool na nakaharap sa isa't isa. Maaari kang kumuha ng mas maraming tao kaysa sa anumang modernong mga regulasyon sa kaligtasan ay aprubahan. Ngunit ang pakikipagkaibigan at pakikipagsapalaran ay walang katumbas na halaga. Ang La Macho ay tumigil sa pagiging isang murang kasangkapan sa trabaho upang maging banal na grail ng pagkolekta ng 4 sa 4. Ito ang pangwakas na sasakyan ng pamumuhunan. Ang mga unit na naibalik sa antas ng kompetisyon, lalo na mula sa huling bahagi ng 79 hanggang 84 na taon na may mga preno ng disk at hydrauliko na pagpipiloto, ay umabot sa mga presyo ng stratospheric. Sa mga dalubhasang auction, ang isang walang kamali-mali na FJ40 ay maaring lumampas sa $80,000 at ang mga unit ng museo ay malapit sa $100,000. Ito ang presyo ng pagmamay-ari ng ganap na alamat. Ang sasakyan na nagbukas na mga landas kung saan hindi man lang umiiral ang mga mapa. Ang pagsusuri sa listang ito ay gumagawa ng isang bagay na napakalinaw. Ang engineering ng nakaraan ay may kaluluwa. Ang 12 makina na ito ay hindi simpleng paraan ng transportasyon.
Ang mga ito ay mga time capsule na nagpapaalala sa atin ng isang panahon kung kailan ang mga bagay ay ginawa upang magtatagal, hindi itapon. Kung ikaw ay sapat na masuwerteng magkaroon ng alinman sa mga hiyas na ito sa iyong garahe, alagaan ng mga ito tulad ng ginto. Mayroon kang isang piraso ng kasaysayan na hindi na muling magagawa.